Grabe, ang ganda talaga ng Clark International Airport, especially sa loob. Kung ano yung kinaganda sa labas, mas lalong mas maganda sa loob, as in. Maraming mga charging stations, tas ang lilinis ng CR at mababait yung nasa check-in counter. State of the art talaga yung mga designs nila dito, and buti na lang nakalampas ako sa immigration. Fresh from Baguio City and nakarating na tayo dito sa Clark International Airport. Since ang ganda talaga ng view, it's about time na magpa-cute naman tayo ng slide. This is my first time na pupunta dito sa Clark International Airport, and masasabi mo talaga na kakaunti lang yung tao, tapos bagong-bago pa yung mga facilities. Tsaka yung isang napansin ko dito is walang mga nambubudol. And dito nga pala yung sa may parking area. Sa mga gustong mag-antay, ayan. Medyo mahaba-haba talaga yung lalakarin mo kapag nandito ka sa entrance. Papasok doon sa departure area ng airport. So kita nyo nga naman, no, medyo malayo yung nilakad namin papunta dito sa international departure or arrival. And then, meron kang sasakyan pa na escalator na 2 beses. So, ito yung first na escalator na sasakyan mo. Papunta sa may parang second floor. And then, ayan, another escalator na naman yung dadaanan or sasakyan mo. So, dito na nga tayo naka-arrive sa may departure area. Tapos, maglalakad ka na naman papunta sa entrance. Dito ka talaga ma-amaze kasi pagpasok mo pa lang sa entrance, ganito na yung bubungad sa'yo. O, diba? Wow, as in. Grabe yung architectural design nito. Kaya mapapa-selfie ka, mapapa-IG, or kung ano-ano pang pwede mong gawin. Ito yung dahilan kung bakit ang Clark ang pinakamagandang airport dito sa buong Pilipinas. Tapos bumili din ako ng trolley bag kasi ang bigat pala kapag yung binubuhat-buhat mo yung luggage mo, no. So nilipat ko yung mga gamit ko from that bag to this newly bought trolley bag, o di ba? Since hindi ako nag-CR for 4 hours kasi nga galing kami sa bus trip, puntahan natin itong CR ng Clark. So as you can see, malawak siya and walang gaanong pumupunta dito. So let's maximize yung time habang wala pang tao. So ganyan yung itsura niya kasi na-maintain siya. Tapos wala lang akong nakitang mga soap. Kukunti lang yung mga sink na may soap. And medyo organized din yung kanilang pag-segregate ng trash. Tsaka meron din silang kainan dito or cafe. May 7-Eleven dito na pwede kang pagtambayan before mag-check-in. Tsaka bawat waiting area dito ay may mga designated charging station. So, dapat magdala ka ng sarili mong charger para makapag-charge. Ito naman yung information sa mga ticketing, kung aalis ba yung mga flights nyo. So, dito yung reference. So, it's about time para ipunta namin yung mga baggage namin sa check-in counter. So, paalala lang na dapat magbayad muna kayo ng travel tax bago kayo punta sa check-in counter para smooth yung process. So yung travel tax is tumataginting na 1.6, o di ba? So after dito, lalagyan ng stickers yung mga luggage nyo, pati na rin yung hand carry nyo na bags katulad nito. Yung sling bag ko nilagyan ng sticker. So, after nang i-check-in yung aming mga luggage, for free nga pala to, walang bayad. So, nagpicture-picture muna kami. So, dito sa kabilang banda sa entrance, ang ganda talaga ng ceiling. So, ayan. Nagpicture kami, picture ng picture, katulad dito. O, di ba? Ang ganda. Ito na yung the moment of truth doon sa immigration. Pero pinabalik ako kasi wala akong, ayan, 8 travel, hindi ako nag-register. So, pinaregister muna ako and then pinabalik ulit dito sa immigration. So, medyo may mga tinanong sa akin and lalagyan ko na lang ng ibang vlog about sa interview sa akin sa immigration. Medyo na-stress lang ako ng slight kasi medyo matanong yung natsambahan kong immigration officer, pero in fairness, no, nakalusot ako and yes, pwede nang pumunta sa ibang place. Medyo maaga kami nakarating and natapos or nakalampas sa immigration, so may time pa kami para tumambay dito sa lounge area. So dito na nga yung lounge and
kakain lang kami ng konti and then mag-aantay na lang sa may boarding area. So makikita nyo ang ganda ng design, no? As in, state of the art talaga. So napili namin itong Tom and Tom's Coffee. Ayan. So ang daming kurikong, ang daming mga Koreans kasi Korean brand ata tong restaurant na to. So bulgogi pasta yung in-order ko and milk tea yung drink ko. So after naming mabusog at kumain at mabusog, dumiretso na kami dito sa may boarding area. So yung sa may waiting area, and napansin ko puro mga Asian yung flights dito, no? Kaya marami kami nakita ng mga Korean citizens o kaya Chinese na pauwi na sa kanila. So pakinggan natin yung announcement. Napansin ko din na hindi na siya umuulan kaya lumapit ako sa may window area para tignan kung umuulan pero hindi. Kaya mukhang back to normal na kasi wala na yung bagyo. Dito sa boarding meron na namang isang charging station kaya nag-charge ako ulit, o diba? And then pinagmasdan ko ulit yung design ng loob ng airport na ito. Pero anyway, mukhang boarding na namin kasi yan yung airlines na sasakyan namin. Kaya it's about time na mag-board na kami, and ito nga pala yung sasakyan namin na airplane, yung Scoot. Ayan. It's about time na magbo-board na kami ng flight, kaya goodbye Philippines. So medyo na late na kami ng boarding kaya lahat kami tumatakbo papunta na sa plane. So anyway, ayan na yung sasakyan namin na plane, yung Scoot. So this is also my first time to board a Scoot na plane. So nag-greet naman sila, medyo traffic nga lang ng konti. So malapit na tayong mag-goodbye Philippines talaga. Kaya thank you guys, magpa-first impression naman tayo sa Scoot. Kaya goodbye and ingat and follow for more.